Ako nga pala si April Jane Avila, pero mas kilala po ako sa tawag na Jane. Taga Cabuyao, Laguna po. Nais ko pong ibahagi ang akin pong naging karanasan noong ipinagbubuntis ko po ang aming anak. Ang taon po ay 2017. Masayang masaya po kami ng aking asawa nang malaman po naming ako po ay nagdadalang tao na. Maging ang aming mga magulang ay masaya rin ang aking ibalita ang tungkol dito. Nagsimula po ang aking nakakatakot na karanasan ng isang hating gabi habang natutulog kami ng aking asawa. Ay naramdaman ko ang isang pusa na padaan-daan po sa maselang parte ng aking katawan. Nalubang napakainit ng katawan nito. Kinilabutan po ako at kinutuban ng hindi maganda, sapagkat hindi naman pumapasok sa aming kwarto ang alaga naming pusa, na sa pakiwari ko ay parang ginaya lamang ito. Dahil doon ay ginising ko ang aking mister upang sabihin ang masama kong kutob at kanya na ring palayasin ang pusa, pagkat makailang ulit ko nang sinubukang itaboy ito, ngunit ayaw umalis at nagpapabalik-balik lang. Kaya kanya itong sinipa, na nagmamadali naman itong lumabas, na dumaan sa aming bintana at umakyat ito sa bubong. Ilang sandali lang ay narinig namin ang mabibigat na yabag sa aming bubungan. Pagkatapos noon ay may lumundag sa kabilang panig ng bahay, na maririnig mo talaga ang malakas na paglapag nito sa lupa. Simula po nang mangyari iyon, ay palagi na akong nakakaramdam ng mga hindi pangkaraniwan. Ang aking asawa po ay isang gwardya at madalas ay nag-i-straight ito sa kanyang duty. Kaya napagdesisyonan po namin na doon muna ako sa aming mga magulang, pagkat lagi po akong naiiwan na mag-isa sa aming bahay. Noong mga panahon na 7 buwan na ang aking tiyan, ay sumapit ang araw ng aking check-up. Habang inihintay ko po ang aking numero na tawagin, ay may lumapit sa aking matanda. Hindi ito nakatingin sa akin, nakayuko lamang ito, na mahaba ang puting buhok at medyo kuba na dahil na rin sa kanyang katandaan. At kapansin-pansin ang mahaba nitong mga kuko, nang bigla itong nagsabi, Neng, mukhang malaki na tiyan mo ah. Ingatan mo yan ah. Baka makuha sa'yo yan. At akma pa nitong hahawakan ang aking tiyan. Kaya nagmamadali akong naglakad papasok sa loob upang makaiwas. At dahil kinabahan talaga ako sa kanyang mga sinabi. Isang gabi, habang kasalukuyan na akong natutulog sa kwarto, ay bigla akong nagising dahil sa ingay ng mga pagkalabog sa aming bubungan. Na nang tingnan ko ang orasan ay pasado 9:00 na pala. Noong una ay hindi ko iyon pinansin, sa pag-aakalang karaniwan lamang iyon. Kaya muli kong ipinikit ang aking mga mata at sinubukang matulog na uli. Ngunit ilang sandali lang ay lalong tumindi pa ang ingay sa aming bubungan, na tila sinasadya na talaga nitong paingayin iyon, na mas mabibigat na ang nililika nitong mga yabag sa aming bubong, na kung aking iisipin ay para na itong nagdadabog. At nang tila gusto na nitong tuklapin iyon, ay sinigawan ko na ito dahil na rin sa galit na nararamdaman ko, at sinabing, Jack! Bumaba ka dyan! Akala mo takot ako sa'yo? Hayop ka!
Pumunta ako sa kusina at dinampot ko ang itak. Kumuha na rin ako ng asin. Na mga pagkakataon na iyon ay nagising na rin ang aking mga magulang at kapatid. Nagulat ang mga ito at agad na nagtanong sa akin kung ano raw ang nangyayari pagkat may hawak akong itak. Tuwiran kong sinabi sa kanila na may aswang sa bubong. Kaya nagmamadali na rin silang sumunod sa akin palabas. Hinagisan ko ng asin ang aming bubungan. Na ilang sandali lang matapos iyon ay may tila isang ibon na lumipad mula roon. Na narinig pa nga namin ang pagaspas ng mga pakpak nito. Nang pumasok na kaming muli sa bahay ay dumiretso ako sa kusina upang ibalik sana ang itak. Nabigla ako pagkat may manok na naroon sa may lababo. Nakapikit ito habang nakaupo. Malakas ang kutob ko na hindi iyon tunay na manok pagkat walang manok na naroon. At ngayon nga ay nasa loob pa ng aming bahay. Kaya mabilis kong iniangat ang itak upang tagain ito. Ngunit mabilis iyong nakaiwas at lumipad palabas ng pinto na hindi pa naisasara nila tatay nang sumunod sila sa akin pagpasok ng bahay. Kinaumagahan, pagising ko ay naroon na rin ang aking asawa. Habang nag-aalmusal ay ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Dahil doon ay magkasamang kumuha ang tatay ko at ang aking asawa ng mga tuyo at matitinik na sanga ng suha sapagkat mainam daw ito na pangontra sa aswang. Matapos nilang makakuha ng sanga ng suha ay inakyat na rin ng aking asawa ang puno ng bayabas dahil malapit ito sa bubungan ng aming kwarto at nagsaboy din ito doon ng asin. Matapos po iyon ay pansamantalang natigil ang mga panggagambala po sa akin ng aswang. Nang malapit na akong manganak ay nagpasya ang aking asawa na maglib na muna sa kanyang trabaho. At nang sa wakas nga po ay makapanganak na ako, ay lubos po ang aming kasiyahan. Wala pong mapagsidlan ang aming mga kagalakan nang makita namin ang aming anak. May mga 3 araw din po kami sa ospital bago tuluyang nakauwi po sa amin. Mga pasado 4:00 na po ng hapon nang kami ay dumating sa aming bahay. Napakasaya po namin ng mga pagkakataon na iyon pagkat kasama na namin ang aming anak sa aming tahanan. At dahil sa iyon po ang unang gabi na makakasama namin ang aming anak, ay talaga naman pong ingat na ingat kami. At sa pag-aalala na baka siya po ay aming madaganan, ipinasya naming doon po muna siya matulog sa kuna. Nang mga mag-aalas 2 na ng madaling araw, ay kapwa po kami nagising ng aking asawa dahil sa pag-iyak ng aming anak. Agad namin itong nilapitan sapagkat naisip namin na baka ito ay gutom na. Pero natigilan kami nang may narinig kaming tila naglalakad sa bubungan ng aming kwarto. Hindi iyon masasabing lakad ng pusa sapagkat napakabigat ng mga tapak nito na may isip mo talagang tao iyong naglalakad. Kaya patakbong kinuha ng aking asawa ang itak at binuksan ang pintuan sa may harap ng aming bahay. Mabilis nitong tinungo ang puno ng bayabas at inakyat niya ito upang makita kung ano ang nasa aming bubungan. Pero noong malapit na siya sa may sanga kung saan pwede ka nang makatawid papunta sa bubong, ay may kung ano na tumalon pababa sa may kabilang bakod na pagmamay-ari ng kanyang lola. Kaya agad na rin siyang bumaba upang sundan kung ano iyong tumalon na iyon palabas ng bakod patungo sa kalsada. At nang nasa kalsada na siya, ay nakita niya ang isang tumatakbong itim na aso
at laking gulat daw niya nang bigla naman itong naging itim na ibon at tuluyan ng lumipat palayo. Sa awa naman po ng Diyos ay wala namang nangyaring masama sa amin. At ngayon nga po ay magdadalawang taon na ang nag-iisa naming anak na lalaki. Pero hanggang ngayon ay may mga gabi pa ring dumadalaw ito at kami ay ginagambala. Tulad na lamang nung nakaraang linggo na mayroong sakit ang aking asawa. Ngunit malakas ang aming paniniwala kaya hindi ito makakapanaig sa amin. At sinasamahan po namin iyon palagi ng pananalangin pagkat mabisa itong panlaban sa mga kampo ng kadiliman. Ayon kay Hernan, siya ay kasalukuyan ngayong naninirahan sa lungsod ng Maynila. 35 anyos at may sarili ng pamilya na may 2 anak. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar o munisipalidad ng kanyang tirahan sapagkat medyo maselan po ang kanyang mga ipinahagi sa akin. Base sa kanyang mga isinalaysay sa akin, noong siya ay may 11 taong gulang pa lamang, ay minsan niyang nakita ang kanilang ina na nagsasagawa ng isang ritual sa kwarto nito. Nang minsang mapaaga siya ng pag-uwi mula sa kanilang paaralan dahil sa may pagpupulong ang kanilang mga guro. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pagdating, sa halip ay nanahimik siya at kanyang pinanood ang ginagawa ng kanyang ina. Pinagmasdan niyang mabuti ang bawat ikinikilos nito. Bagaman matindi na ang nararamdaman niyang kaba sa dibdib ng mga oras na iyon, ay mas nangibabaw pa rin sa kanya ang pagiging mausisa at kagustuhan na rin na matuklasan kung ano at para saan ang isinasagawa na iyon ng ina. Halos hindi kumurap ang kanyang mga mata sa patuloy niyang pag-oobserba. Natigil lamang ang kanyang palihim na pagmamatsyag nang dumating ang nakatatandang kapatid. Kaya napatayo siya ng tuwid at patay mali siyang lumabas ng bahay na kunwari ay wala siyang nakita. Lumipas pa ang mga araw na hindi niya mawaglit sa kanyang isipan ang kanyang mga nakita at nasaksiyang ginagawa ng kanilang ina. Naroon pa rin ang mga katanungan sa kanyang isipan kung ano ang ginagawang iyon ng kanilang ina at kung para saan iyon. Isang gabi ay nagising siya nang makaramdam ng pagkaihi. Nang mapadaan siya sa kwarto ng kanilang ina, ay nakita niya ito mula sa siwang ng pinto na nakaupo na parang idinuduyan ang sarili, na pagkaminsan ay yumuyuko na nakadipa pa ang mga kamay at bahagyang nakabaluktot. Dahil sa kanyang pagtataka kung ano ang nangyayari dito, ay naisipan niyang lumapit pa ng bahagya sa pinto. Ngunit napatakbo siya nang makita niyang parang nababaliw ito, na mabilis ipinapaling-paling ang ulo sa magkabi-kabila, na lumiliga pa ng nakakatakot na tunog dahil
sa garalgal nitong boses. Nang sapitin niya ang edad na 16, ay tatatlo na lamang sila sa kanilang bahay. Siya at ang nakababatang kapatid kasama ang kanilang ina. Ang panganay nilang kapatid ay ng ibang bayan at doon namasukan. Noong mga panahon na iyon, ayon kay Hernan, ay tumigil na muna siya sa pag-aaral. Nasa ikatlong baitang na sana siya sa mataas na paaralan noong mga pagkakataon na iyon. Napilitan siyang huminto dahil na rin sa kakulangan nila ng pantustos, sapagkat hirap na hirap sila kahit sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ang kuya niya kasi, bagaman may trabaho, ay bihira naman kung makapagpadala sa kanila. Na kung magawa man nitong makapagpadala, ay hindi pa rin naman nakasasapat. Tinulungan niya ang kanilang ina sa pang-araw-araw nilang mga pangangailangan. Madalas ay makikita siyang naroon sa mga nagpapatrabaho sa kanilang mga sakahan, mapakuprahan man o palayan, ay masusumpungan mong naroon si Hernan. Masipag naman siya paglalarawan niya sa akin, at mayroon siyang mga plano para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina at dalawang kapatid. At desidido siyang abutin ang mga pangarap niyang iyon. Subalit, dumating ang hindi niya inaasahang makakapagpabago ng lahat. Na iba ang takbo at ang landas na tinahak niya. Nang isang araw ay nagpasya siyang magpaturo at mabahaginan ng kapangyarihang itim ng kanyang ina. Matapos niyang malaman ang ukol dito, ang dahilan ng pagbabagong bigla ng kanyang puso at mabuting kalooban, ay nang dumating isang araw sa kanilang probinsya ang magandang si Christine. Isang araw iyon na naroon siya sa palayan, maaga pa lang para magtrabaho. Nang nakita niyang nagkakasiyahan at masayang nagkukwentuhan ang mag-anak ni Mang Berto na kanyang pagtatrabahuan nung araw na iyon. Base sa kanyang mga naririnig, ay dumating di umano ang kapatid na babae nito at kasama ang kanyang nag-iisang anak na babae, at iyon nga ay si Christine. Nang ilang sandali nga lang ay nasilayan na niya ito. Nang lumabas ng bahay at nakipagkwentuhan sa balkonahe sa kanyang mga pinsan na mga anak ni Mamberto. Halos hindi na maialis ni Hernan ang kanyang mga mata sa dalaga dahil sa malagkit na pagkakatitig niya dito. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganon. Kung hindi nga lang daw kalabisan, ay maaaring sabihin na halos tumulo daw talaga ang kanyang laway dahil sa ganda ng dalaga. Maputi at maganda ang kutis ni Christine. May mahaba at tuwid din itong buhok na may katamtamang taas. Mapupungay ang mga mata nito na binagaya ng mahabang pilik mata at maninipis na labi. Maliit din ang bilugang mukha nito. Ano pat lahat na yata ng katangiang inaasam ni Hernan sa isang babae ay nakay Christine na. Napakiramdam pa nga niya ng mga pagkakataon na iyon ay parang bumagal ang paggalaw
ng lahat ng bagay na nasa paligid niya, lalo na kapag kanyang tinitingnan ang dalaga. Natigil lamang ito sa kanyang tila pagpapantasya nang kanyang marinig ang tinig ni Michael at kinalabit siya. Tinanong siya nito kung bakit ganun na lamang ang kanyang pagkakatitig kay Christine. Sinabi niya sa kanya na umahanga lang daw siya sa dalaga at noon lang rin daw kasi siya nakakita ng taga Maynila. Sinabihan daw siya ni Michael na kung ano man ang nasa isip niya ay wag na raw ituloy dahil malabo iyong mangyari. Bilang panghuli ay sinabi pa nitong iwasan daw ni Hernan ang kanyang nobya na ikinagitla iyon ni Hernan pagkat hindi pa man ay malabo na pala talagang matupad na mapa sa kanya ang pangarap niyang babae na ang buong akala niya ay nakatadhanang talaga para sa kanya. Nang makita niya ito na ang pagtuturing pa nga niya noong una ay natupad na pangarap, ngunit sa isang iglap ay napawing lahat iyon. Nalaman niya noong huli na nasa Maynila pa lamang pala ang dalaga ay may komunikasyon na at ugnayan na sila ni Michael. Kilala din ang pamilya nila Michael sa kanilang lugar at talaga namang may sinasabi. Ang tatay nito ay konsehal, habang ang nanay naman nito ay ang kilalang doktor sa kanilang bayan. Nakaramdam siya ng awa sa sarili. May pagkakataon pa ngang halos isisi niyang lahat sa kanyang mga magulang ang kanilang kalagayan sa buhay, lalong-lalo na sa kanyang ama na maaga silang iniwan. Noong mga panahon na iyon ay doon niya naramdaman at nalaman ang maraming kakulangan sa kanya, na noon ay hindi naman niya iyon alintana. Kontento siya sa kung anumang buhay na mayroon sila. At dahil nga sa nalalaman niyang mahirap na mangyari ang lahat ng kanyang pinapangarap upang may maipagmalaki siya at para mapasa kanya si Christine, dahil sa wala naman siyang nalalamang ibang paraan, ay nauwi siya sa masamang gawain. Isang dapit hapon noon, ayon sa kanya, ay may tinambangan siyang mag-asawa na galing sa klinika ng nanay ni Michael. At gamit ang nalalamang ibinahagi sa kanya ng ina, ay kanyang inaswang ang lalaki na siyang nagpagamot sa doktora. Hindi na niya pinatagal pa ang buhay nito na siyang naging ugat ng pagdududa ng mga tao sa kakayahan ng kilalang doktora sa kanilang bayan, na si Hernan din ang nagsimulang magpakalat ng mga bulong-bulungan ng palihim para masira ang reputasyon ng doktora. Hindi lamang iyon ang kanyang ginawa. Base pa sa kanyang mga ibinahagi, ay nagsimula na rin umano siyang manggamot sa kanilang lugar, na siya rin mismo ang nagbigay ng mga sakit sa mga pasyenteng nagpupunta sa kanya para magpagamot. Dahil doon ay unti-unting nakilala ang kanyang pangalan bilang isang mahusay na manggagamot sa kanilang bayan. At kasabay noon ay gumanda na rin ang kanilang pamumuhay. Umunlad na ang kanilang kabuhayan. Ngunit isang araw, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang panggagamot, ay may dumating na isang masamang balita. Namatay umano
ang panganay nilang kapatid sa probinsya kung saan ito nagtatrabaho. Noong mga panahon na iyon ay matagal na rin silang walang balita tungkol dito. Kaya nagulat sila nang ganong klase ng balita ang kanilang natanggap. Nagtakda sila ng araw para puntahan ang labi ng kanilang kuya upang kunin. Isinama niya ang bunso nilang kapatid. Kahit anong pilit niya ay ayaw ng kanilang ina sumama at sila na lamang daw ang magpunta. Nang dumating silang magkapatid sa punerarya ay hindi pa maganda ang naging pagtanggap sa kanila ng pamunuan noon. Maging ang mismong may-ari ay may sinasabi sa kanila na hindi maganda, na ang totoong ikinamatay daw ng kanilang kuya ay gawa ng isang manggagamot dahil nahuli daw itong may pinasok na bahay. Ngunit sa kasamaang palad, ang napasok nito ay pag-aari ng isang mahusay na albularyo sa lugar. Kung kaya namatay daw ang kanyang kuya, na habang isinasalaysay iyon sa kanya ay ngumingisi-ngisi pa ito ng nakakainsulto. At noong huli ay pinagdiinan pa nito sa kanila na isang ang aswang ang panganay nilang kapatid. Tahimik lang naman sila kapwa ng kanyang kapatid at walang isinasagot sa mga pang-iinsultong ginagawa sa kanila ng may-ari ng punerarya, hanggang sa bayaran na nila ito at umalis na. Nang dumating sila sa kanilang bayan ay kanilang inilihim ang tungkol sa bangkay ng kanilang panganay na kapatid. May binayaran lamang silang sasakyan upang maghatid ng labi nito na nasa ataol sa kanilang bahay. At doon lamang nila ito inilibing malapit sa kanilang bahay sa tabi ng isang puno ng mangga na nakahiga, na napakadilim ng naaabot ng mga dahon noon. Kaya doon nila ibinaon ang labi ng kanilang kuya. Matapos nilang mailibing ang kapatid, ang una niyang hinarap ay ang may-ari ng punerarya. Binigyan niya ito ng sakit na kanya itong pinahirapan ng 2 araw. Nang maramdaman niyang magpupunta ito sa isang manggagamot, ay kanya na itong pinatay. Nang makapagiganti na sa pangiinsulto sa kanila ng lalaki, ay ang tungkol naman kay Christine ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Nais na niya itong mapa sa kanya. Ngunit nagkaroon siya ng matinding problema. Dahil sa habang tumatagal ay mas lumalala ang pagnanasa niya sa sariwang laman, na ng kanyang pagpaliwanagin ng ina ay sinabi nitong iyon di umano ang kapalit ng lahat. Iyon daw ang kaakibat na sumpa. At ganun na nga ang nangyari kay Hernan. Lumubha at patuloy na lumala ang kanyang pagkahayok sa sariwang karne. Lumala ang kanyang pagiging aswang. Ayon pa sa kanya, kapag siya ay sinusumpong, nawawala siya sa sarili niyang katinuan, na mayroong kung anong puwersa na lumulukob sa kanya. Pero kakaibang lakas naman daw ang kanyang nararamdaman na dumadaloy di umano sa kanyang katawan, na para bang napakagaan ng kanyang pagkilos, hanggang sa dumating ang oras na kanyang kinakatakutan nang siya ay mabisto ng mga taga sa kanila, nang siya ay muntik nang mahuli
sa silong ng bahay ng kanyang bibiktimahin. Isang gabi nang siya ay sumpungin ng kanyang pagkaaswang. At iyon ay dahil umano sa mga nagkalat na sanga ng sintores na pinaglaruan ng mga anak ng kanyang bibiktimahin na inilagay sa silong ng kanilang bahay, na iyon ang nakapagpahina sa kanya nang bumaon ang mga tinik noon sa kanyang balat, na nasugatan siya ng itak ng lalaki nang lumusod iyon mula sa siwang ng mga kawayang sahig. Kaya sa natitira niyang lakas ay nagawa pa naman daw niyang makatakbo upang tumakas. Wala silang sinayang na sandali ng kanyang ina at kapatid nang dumating siyang duguan sa kanilang tahanan. Lumikas kaagad sila na ang tanging dala ay ang naipong pera at mga damit. Tuluyan nang nabisto ng mga taga sa kanila ang ukol sa maitim nilang lihim, dahil na rin sa mga bakas ng dugo na kanyang iniwan mula sa bahay ng kanya sanang biktima, na siyang binaybay ng lalaki kasama ng mga hiningan ng tulong nito, na maging ang pag-asa niyang mapa sa kanya si Christine ay tuluyan nang nawalan ng katuparan, sapagkat nang malamang lahat ng dalaga ang katotohanan ukol sa kanya ay halos isumpa siya nito, at panay ang pagsasabi daw nito na buti na lamang at nangyari daw iyon, kung hindi ay naniwala na umano ito kay Hernan. Ngayon ay lubos na pinagsisisihan ni Hernang lahat ang kanyang mga ginawa, dahil sa inggit at masiding pagnanais na makamtan ang mga bagay sa mabilis at madaling paraan nang hindi pinaghihirapan, ay lalong nasira ang lahat ng magaganda niyang plano na muntik pang ikapahamak ng kanyang buhay. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.